Palit tayo ng sirang MOSFET. Ito. Kuha lang tayong pyesa. Ito yung MOSFET checker na ginawa natin. Power supply 12 volts. Ito yung MOSFET na tinanggal natin sa controller na sira. I-check natin. Ilaw ka agad oh. Hindi ko pa hinahawakan yung gate. Ibig sabihin, shorted. Ito yung replacement ko ng MOSFET. Sa Shopee lang nabibili to. Ay, hindi siya umilaw. Pag ginawakan ko yung gate, tsaka lang iilaw. Then, hawak ka sa ground, mamamatay. Dami pang pending na controller oh. Ang dami pang service. Tanong ni Sir Mike Baron, ano po sira kapag controller bago masyado? Pagdating sa unit ayaw gumana. Ano po problema? Maraming salamat po. Check nyo muna yung controller nyo sir kung saan nyo ginagamit. Kapag 3 wheels, kadalasan sa square wave ang ginagamit. Tulad itong O-Byte. O kaya yung universal controller na nabibili siya online. Minsan may 3 wheels din na akong na-encounter na sine wave controller ang ginagamit. Kaya check mo mabuti yung controller na gagamitin mo dun sa e-bike. Kung sine wave ba or square wave. Ito sample ng sine wave controller. Sa 3 wheels to kinuha.
Ayun, nilagyan ko ng tatak para daw malito sine wave. Pag itatry mong i-Google Translate to, lalabas dito sine wave controller or vector controller. Hindi pwede O-byte sa gantong unit. Kailangan talaga sine wave. Ganito pwede. Power drive. Pero O-byte hindi pwede sa sine wave. Dragging ang takbo or madaling mag-init yung motor. Nakakasunog ng motor yun. Ito pala yung sira. Sir Prince Aya, pasensya na po. Wala po kaming extra controller na 1,200. Brand new meron po. O-byte available sa amin. Pang 3 wheels po. Sir Maikin Baron, yes po sir. Direct switch po talaga ang mga reverse. Sino-shorted dito sa ground para mag-atras. Sir Reynald, ang magandang controller, sir, ilang watts po ba ang E2 wheels ng e-bike mo? Kung 800 to 1,000, sir, maganda rin pang-upgrade yung Siri controller. Yes, Sir Reynald. Pwede po ang Siri controller. May link po kami nun sa Shopee shop namin po. Maganda po yun sa Inorakal mo. Halos plug and play siya, tsaka meron siyang instruction. Tsaka meron siyang self-learning mode. Di mo na kailangan mag-shuffle, mag-face while reshuffle po. Mali. Mali. Kaya natin mo si Polly. Ha? Saan? Search mo lang, sir, Chippy Works sa Shopee po. Nakalink po doon yung 2 wheels controller na Siri. Ang bilhin nyo lang po, sir, yung 800 watts to 1,200. Wala po, sir. Kauubos lang mga second hand refurbish namin na kung ano na battery po. 3 set lang po yun. Naubos kaagad po. Asa si Polly? Saan? S80. S80.
280. Ito, ang katiwan tayo sa lahat. Nakaliwa ba si Pauline? Katabi ng battery. Pabasa ng comment. Maganda rin naman yung Yonsland 800 watts sa controller. Ano po ba yung binili nyo, sir, sa Yonsland? Yung Chengyu. Eto, sir, oh, Yonsland. Maganda rin to sa 2 wheels. Ayun, oh, Chengyu. Ito, brand new. Kaso pang 350 watts to. Yung mga 2 wheels na may pedal. Ito ginagamit ko pang upgrade. Mas matulin to kaysa dun sa stock. Pauline! Baka hindi galing Yonsland dyan, sir, Reynald. Kasi pag Yonsland po, Chengyu ang controller nila na binebenta. Pan 2 wheels po yun, tsaka 4 wheels sa sine wave. Baka hindi sa Yonsland galing yun, sir. Kung Chinese. Pero hindi ko rin po sure. Hirap pala mag-repair ang controller habang nagbablog. Ay, naka-live. Pauline! Laro ang bulan din. Yun, ay pasok din.
Controller, katabi ng battery. Obite to, sir. Obite to, 1,000 watts. Itong nire-repair ko ngayon. Sige po sir, o kaya chat nyo kami sa page namin para mabigay namin yung direct link ng controller na sinasabi namin. Ginagamit namin yung mga wire sir pag may nagmo-modify kami ng harness ng controller, ng harness ng e-bike pala po sa customer namin. Wala kaming available. Asa si Bayo? Wala. Pagkala na ng pagkain ng mga aso, yung isang maliit doon. Maliit ka, pagkakil ko. Ayun natin mga ito. Ayun ulit ko sa ganito. Pagkakiyatin mo sila, yung isang maliit lang. Ito, tsaka yung kanin na rin. Dito Jayo. Si Milo, si Buldak, tsaka si Polly. Yung maliit lang, yung maliit. Yan, yung maliit lang. Yung maliit ka lang, hindi yan. Pwede na yun, sige pwede yun. Kinakain naman nila eh. Sige pwede yan. Yung isang buo na yan, pagkatinig sila tatlo, lagyan ng kanin. Matututun natin dalawang ito eh. Lagyan mo ng kanin. Ay, kami, di kinamit yung patinis ko. Sila rito sa box. Wala nga. Wala pa yung patinis. Kadikit pa.
bigyan natin dalawang to. Asa ni pera? Sir Robert, wala kaming tie rod. More in electronics parts po ang pyesa namin, sir. Kung mga bearing-bearing lang, sir, sa motorcycle kami bumibili. On the spot. Uy, itanggi yung camera. Oh, may mga pyesa yan, sir, eh, no? Ito ang itsura ng O-Byte controller sa loob. Ayan, no? 18 transistor talaga yan. Sa isang phase, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Alin mo transistor sa isang phase? 1, 2, 3, 6, 12, 18. Kaya malakas talaga ang O-Byte controller. Kunin ko lang yung motor sa taas. Testing ko to eh. Takot ko to. Sa mga newbie technician o kaya sa mga nagdi-DIY, magandang pang-tester ng e-bike to. Sa Shopee lang nabibili. Bali, regalo lang to sa amin ng seller. Dali lang gamitin to, mga boss. Kunin ko lang yung motor, tas demo ko to. Wag
Ang dami kong dinemo, nakamute pala. Buisit. Ano ba, ulitin ko ba? Mas maganda, meron kang ganito, e-bike tester. Buti na lang sinabi ni Sir Josie Lu. Nakamute pala ako. Ito, pan-check ng hall sensor. Pa-plug mo lang yan dito. Kahit wala yung kuryente o hindi nakasaktak sa battery. Yan. Kaya pag nagpagawa ka ng e-bike, sinabi sira hall sensor. Kung may ganito kang device, malalaman mo kagad kung sira yung hall sensor. Kasi itong tatlong ilaw na yan, dapat iilaw. Yan. Ibig sabihin, buo yung hall sensor itong motor. Yan. Kung hindi ka naka-sensorless sa controller, tulad dito, pan Johnson, hindi siya sensorless. Kapag sira yung hall sensor ng motor mo, hindi aandar, o kaya aandar lang saglit, tapos patigil-tigil. Dragging yung takbo. Pero kung naka-O-bike controller ka, tulad dito, sensorless tong mga to, kahit wala siyang hall sensor, o kaya kahit hindi mo ilagay tong hall sensor, aandar yung motor mo. Kaso nga lang, sa unang arangkada, dragging, tsaka malakas yung damba. Pero aandar. Pero mas maganda, pagawa mo pa rin yung hall sensor ng motor mo. Kasi ang sabi-sabi nila, or talagang sabi, madaling masira yung controller pag sira yung hall sensor ng motor. Kasi pwersado yung controller. Kaya mas maganda, pagawa mo yung hall sensor. Ito, sensor, hindi to sensorless. Kaya pag sira hall sensor, hindi aandar yung bike mo. Tapos dito naman tayo sa phase wire. Color coding lang to mga boss. Sa yellow, tsaka green, tsaka blue. Pag pinaikot mo yung motor, ito, iilaw tong tatlo kaso mahina. Ayun, kita nyo, mahina lang. Ay, umilaw no isa. Tanggal pala eh. Diyan mo malalaman kapag may putol sa winding. Kapag hindi umiilaw. Iilaw dapat yung tatlo kung buo yung motor. Kita nyo? Ibig sabihin, okay yung winding. Pero hindi alam kung okay ba yung resistance ng motor. Kasi magkaiba yun. Ang na-check lang nito, buo yung connection mula dito sa terminal papunta dun sa motor. Pero yung resistance hindi malalaman kasi kailangan i-check pa yun ng meager, pinag-check namin dun eh. Kaso pan-check lang naman ng grounded dun ng motor. Actual testing malalaman talaga kung buo pa yung motor. Kaya ginagawa ko lagi puro actual pag nagte-test. Ito naman sa throttle. Asan yung throttle natin? Throttle ba tayo dito? Ito naman throttle. Pan-check ng throttle din to. Sa dulo. Check natin to. Alam ko buo to eh. Anong oras na ba? Ito dapat iilaw to. Yun. Ibig sabihin buo yung throttle pag umiilaw yan. Ito 5 volts to, signal to ng controller. Mamaya papakita ko sa inyo. Ibig sabihin buo yung throttle kasi iilaw kung wala ang battery.
Tignan mo kung buo pa to. Ako, mahina na. Nakakol, patay pa. Patay ba rin siya? Wala, patay. Kuha tayo ibang battery. Ay! Ma, nakalive na. Kulit. Testing na natin to. Policarpio. Yun. Tagal nang di na-charge to eh. Mga 3 buwan na ata. Pwede siguro ito pang testing. Ito. Wow. Sige Sir Reynald, message ko na lang sa'yo. PM ka sa page namin para masend ko sa'yo. Paano i-recta ang susian? Dalawa lang yung wire nun sir, sa may power switch key. Direct mo lang yun, pagdikitin mo yung dalawang yun. Babypass mo yung ignition key. Kaso baka manakawan ka na e-bike kasi lagi naka-on yun. Tibay ng cellphone ko. Boy pa rin yun, oh. Wala yata akong mail. Wala akong mail wire. Ginamit ko yata. Wala akong mail wire. Walang ako. Ito, male and female. Mag-series lang ako ng battery. Umapa.
Temperature? Anong temperature, sir? Ah, 13 years old pa lang pala si Sir Dandan. Teka lang. Ito yung power switch key, sir. Bali yung pinagduktungan nito papuntang harness, pagdidikitin mo lang. Babypass mo na to. Sa taas ng motor hub, temperature yung controller. Puti plastic. Sir, ito ba? Ito ba yun, sir? E-bike tester to, sir. Hindi to temperature controller. Aray ko. Tatlo nakita mo? Ano ba e-bike mo? Kadalasan yung tatlo yung tinatawag na ano ba tawag dito? Yung dalawa yung click. Basta pag dikit-dikitin mo yung tatlong yun, sir, bypass na yun. Kadalasan pag tatlo yung click ng susyan, pang headlight yung pangatlo. Ito, yung unang click, on. Tapos yung sumunod na click, headlight. Kadalasan ganun. Two wheels na yan, GB2. NWOW. Nakaka-encounter lang ako nan sa NWOW eh. GB2 o kaya GC10. Dalawa yung click kasi yung third click niya, pang on ng headlight. Katabi ng battery ng square, mga controller aluminum. Oh, sir, controller aluminum. Meron kaming brand new, sir. Chat lang kayo sa page para makausap niyo si ma'am. Tabi natin to. Tabi muna natin to. Kuya, bilhin ko yung controller mo sa taas ng temperature. Maganda yan sa amin. Controller, taas ng temperature. Ano yun, sir? Wala naman ang controller sa taas ng temperature. Ay, nagalaw ako. Nagagalaw. Voltmeter, pwede yung i-connect yung voltmeter dito sa sir. Kuha ka ng ground tapos yung isang wire dito. Kung saan nyo papunta yung ACC wire mo o kaya accessory wire.
Dalasan kasi yung isang terminal, tulad dito papunta tong battery. Wag mo diyang i-connect yung voltmeter kasi lagi yan naka-on. Dapat yung labas dito, papuntang accessory wire. Tapos yung black sa ground. Para pag on mo ng e-bike, mag-on din yung voltmeter. Buto pa to. Aray ko. Hindi, ito yun. Nasaan yung isa? Wala yung face. Pwede yung gagamitin ito ka na wala. Hall sensor, sir. Medyo mahirap magpalit ng hall sensor, lalo pag 2 wheels. Abakasin mo lahat. Sana yung hindi yung ginagamit ko. Hindi yung ginagamit ko. Pero punta yun. Pwede na siguro to. Panoorin mo yung mga vlog namin, Sir Dandan. Nandun yung mga tutorials namin kung paano mag-repair ng e-bike. Recto switch ko na ba to? Gamitan natin ng power switch. Bakit po kaya pag nakakalayo na yung e-bike namin ayaw ng umandar pero may power naman? Sir Aranja, Antonio Sani. Kadalasan ganyang issue, sir, controller. Pag nakakalayo ko na, kaya nakaka 20 kilometer, 15 kilometer, kapaiming controller mo, pag sobrang init, hindi mo mahawakan, possible yan, ano yan, controller issue yan. Nag-overheat. Symptomatic yung ganyang issue. Masakit sa ulo, i-troubleshoot yan pag ganyan issue. Kaya ang ginagawa ko pag ganyan, para makasigurado akong controller ang issue, pinapahiram ko yung customer ko ng controller namin ng mga 1 week.
Pag hindi na ganun yung controller niya, tsaka namin papalitan. Kaya kung meron kang spare controller, check mo muna kung controller talaga. Pag napalitan ng controller, ganun pa rin, may ibang issue yan, hindi controller yung issue yan. Sir, tanong ko lang, bakit hindi kasya binili kong motor sa gearbox? Ano ba e-bike mo, sir? Ba't hindi kasya yung motor sa gearbox? Kadalasan naman yung iba plug and play eh. Ang hindi lang plug and play pag galing Shopee o kaya sa online, yung sa NWOW, hindi tugma yung mga butas. Tulad dito may tenga. Sa NWOW yung butas nandito sa kabila. Ito nasa tenga. Kaya 3 tornilyo lang na ilalagay pag nagpalit ka ng motor ng NWOW, lalo na ERBS. 3 tornilyo lang na ilalagay. Bakit ayaw bumaba ng comment nito? Pag nagpalit ng controller, di na kailangan. Depende po sa controller ay papalit nyo, ma'am. Kung ang motor mo or dynamo mo 800 watts, tapos ipapalit mong controller 1000 watts, kahit hindi ka na magpalit ng dynamo, okay lang. Pero kung mas mataas sa 1000 watts ipapalit mo, kailangan mo magpalit kasi susunog yung motor mo. Tik. Kumain kayo spaghetti doon. Spaghetti, binigay sila, kinain mo na. Konti. Uy! 1 kilo lang yun. Niluto lang nila yun. Kaya sabi ko, konti lang kasi nga, buti hindi ko inubos, inulam ng anak mo ngayon. Wow. PM na lang kayo sa page namin, Sir Maikin Baron, para ma-asikaso ni ma'am. Lagayan, baka mag-short. Okay na ba? Ito yung controller na ginawa natin. I-check natin kung maandar. Ito yung controller na ginagawa natin. Pinalitan ko ng MOSFET 3. Kasi kala ko isa lang sira. Yung pala, shorted pa rin. Testing na natin. Sensor. Plug na natin mga boss. Moment of truth. Natin. Okay. Wala pa naman sumasabog. Self learning natin. Kasi kanina tinesting ko mandar eh. Yun! Mandar na. Mang Ramon, yung controller mo ayos na. Pick up mo na lang dito sa Floodway. Nag-self learning na. Kanina ayaw eh. Kabitan natin ang throttle. Yung controller ni Mang Ramon.
Sunog pala to kasi na-stack up yung preno niya, tapos pina-under daw. Di daw napansin. Sunog yung harness ng motor niya. Paparepair niya pa daw yun. Tama pa to. Pag sa amin kayo bumili ng controller, i-repair namin yan kahit masira nyo yan. Hindi katulad nung iba, sasabihin, pag nasira yung controller, lalo o bite, ma'am, palitan na natin ng bago yan. Sa amin, kung kaya pang i-repair, isalba, i-repair namin yan. Lalo yung controller pag sa amin galing. Testing natin. Yun. Ayun. Lagay natin yung speed 1, 2, 3. Shoutout kay Mang Ramon pala. Okay na yung controller mo, sir. Pick up mo na lang dito kung nanonood ka. Speed 1, speed 2, speed 3. Swabe ng andar. Ang controller ni Mang Ramon okay na. Na-repair na natin. Naka 3 months warranty itong controller natin, kaso 2 months pa lang sa kanya. Yun nga, hindi nasa, nasunog yung controller niya, kaya pinadala dito sa atin. Ayan, ni-repair natin. Siyempre, hindi natin papalitan muna yan. I-repair natin yan. 3 MOSFET pinalitan. Observation, then under warranty pa rin to. Ask ko lang, sir, about sa 60 volts. Hindi, sir, mas mataas ang range ng lithium po, sir. Kasi ang lithium, sir, pwede nating isagad dyan hanggang 80% to 90% DOD, depth of discharge. Kaya kung naka 60 volts ka, kahit 54 volts pa yan, tatakbo pa yung lithium mo. Depende sa settings ng BMS mo. Kaya pwede mo isagad-sagad yung lithium. Umaabot yata ng range ng lithium nasa 50 to 60 km yung 20 AH sila. Pero try mo na rin i-research para sure. Sir, bakit po kaya ayaw magtuloy-tuloy andar ng e-bike ko? Tri-wheel. Sibat-sibat lang ang andar niya. Ano ba e-bike mo, sir? 3 wheels na differential motor o 3 wheels na hub? Ay, bakit? Ginagamit ko eh. Anak ng... Gamitin ko na lang yung timbama. Nakakaisa pa lang tayo. Dami pa natin pending repair, oh. Isa pa. Puro O-bite yan, oh. Oh, 1,000 watts uli, oh. Hindi maisikaso, daming home service, eh. May nagtatanong sa voltmeter eh. Teka lang, demo ko na. Kasi yung voltmeter. Dito lang yun. Voltmeter. Yung. Ito, voltmeter. Doon sa nagtatanong kung paano magkabit ng voltmeter, teka lang.
Ba't walang polarity to? Tayo dyan. Yun. Ito yung negative. Dun sa nagtatanong kung paano magkabit ng voltmeter, ganito lang kadali. Yung ground, direct sa ground, kahit anong black wire, basta ground. Check mo lang mabuti kung ground ba yun o ano. Basta black wire yun, ground. Kabit mo dyan. Then, ito yung sinasabi ko. Ignition key, tapos palabas, papunta rito sa accessory wire. Kadalasan ng accessory wire, papunta sa BCC wire ng controller. Kaya dyan mo itatap yung positive line ng voltmeter. Ito yung ACC wire, accessory wire. Ayusin natin. Magulo eh. Kita ba? Pag inon ko yung susi, magbubukas yung voltmeter. Ito nyo, 48 volts. Ayun o, 48 volts. Pag in-off natin yung ignition key or power switch key, mamamatay yung voltmeter. Yan, ganyan mag-setup ng voltmeter. Tsaka meron kaming diagram na share. Follow nyo lang yun. Kasi pag hindi ka sa ACC wire o accessory wire kumuha ng positive line dito sa direkta sa battery, lagi yan naka-on. Wala yung patayan. Kaya maganda sa ACC wire ka kukuha sa accessory line. Para pag naka-on yung e-bike, mag-on din yung voltmeter. Pag in-off mo yung e-bike, mag-off yung voltmeter. Ganun lang po kadali. Slow connection. Yes sir, tama po kayo, Sir Frankie dyan. Kahit anong brand ng voltmeter po yan, basta auto volt, 12 volts to 100 volts. Ganun ang pagkabit ng voltmeter. Yung negative sa ground, yung positive sa ACC wire. Paano ba to? Punuin ko na muna to. Ay, di ko na demo yung controller. Asan ba yun? Teka lang. Kapit ko lang tong controller. Oops. Yun lang.
Yes sir, sa TK10 ng NWOW, ganun lang din po. Mas maganda sir, kumuha ka na lang ng supply sa dashboard. O kaya sa panel. Nandun yung positive, negative. Nakadirekta na yun sa ACC wire. Shoutout kay Sir Lopez Brian. Hindi pa pwede yung 12 volt meter sir, pang motor yun sir. Pag selpak mo sa e-bike yun, sunog kagad yun. Auto volt yung kunin nyo sir. Makikita nyo sa description dun sa Shopee kung auto volt ba o hindi. Puta kayo, Reforest. Gagawa ko e-bike bukas eh. Kaya nga, mag-welding pa ako. Anak ng to ako. Hirap ipasok ito. May link kami ng voltmeter sir para hindi ka mahirapan. Search mo lang sa Shopee, Chippy Works. Letter X yung dulo. Ito. Yung bagong labas ni Goldie na multi-surface pick. Ito po yung namin, affiliate store sa Shopee. Kapag naghahanap ka ng pyesa, yan, yung e-bike tester. Ito yung battery capacity meter, sir. Pwede to kahit sa anong e-bike. Yan, mini driving light. Preno ng mga Wosu, aluminum type. Nagamit ko na to, napakaganda, tsaka tibay. Yan o. Pang Wosu to. O kaya 2 wheels na may pedal. Bakit tumutungo yung camera? Uy. Meron na naman tayong customer na nakatipid kasi repair yung controller niya. Hindi niya kailangan bumili ng bago. Saan naman bili nga sa O-Bike, napakaganda. Meron po kaming battery sir, naka-promo po kami, back to school. PM lang po kayo para ma-assist kayo ni madam. Free delivery at installation within the area. Hindi, walang bayad to. Mang Ramon, wala palang bayad to ah. Warranty kasi to eh. Cover pa ng warranty mo to.
Kaya wag mo nang sirain. Check mo lagi yung preno nyo. Kasi baka mangyari sa iyo sa nangyari kay Sir Ramon. Sunog yung controller niya. Nag-stack up yung preno. Ano answer patungan mo ng malaking controller sa blower ng computer? Yun, shoutout pala kay Sir Mariano kanina dun sa ano, saan ba yun? Sa Morong. Akala ko sir, back job. Stack up pala yung preno mo. Buti na lang, di mo pinandar. Kundi magagaya ka rito, Sir Mariano. Sunog yung controller nyo. Stack up yung gulong. Umipit yung ano, brake shoe. Ayun si Sir Mariano, ginawang ko kanina, taga Morong. Kala ko back job, di pala. Sira pala yung preno niya. Yung mga controller po, nare-repair yan pag may available na pyesa. Yung nga lang, hindi namin nare-repair lahat ng controller kasi nga wala pong available na pyesa. Lalong-lalo na mga MOSFET. Isa to sa mga mahirap hanapin kasi yung mga supplier ng controller minsan binubura yung code dito. Ang hirap hanapin. Kaya ginagawa namin try and error. Sa Obite, alam na namin yung mga MOSFET na kailangan palitan. Kasi ito yung talagang controller na binibenta namin, tsaka marami kami parts ito. Testing natin ulit. $18,000 sir. Sir Mariano nakaligtas sa scammer technician. 18,000 sinisingil sa kanila. Nagawa pang i-repair yung motor niya. Nagamit mo na ba sir? Nakakot mo na ba yung simento? So, testing natin ulit ito. Bali, off muna natin yung unit. Oops. Ito yung pantanggal po. Ang tatanggalin nyo dyan yung phase wire. Sige boss, PM ka lang pag mag-upgrade ka ng controller. Yung kapatid nito natin ang ilalagay dito sa controller mo. Tsaka palitan natin ng malalaking wire. Ito yung tinutukoy ko kanina sir na ikakabit natin kasama ng controller. Kasi pag ordinary power wire lang ang gagamitin natin, susunog to. Kaya ito yung heavy duty, kakabit natin. Wala yung wire pa nito, di pa dumadating eh. Anderson plug, 50 ampere. Oh, yeah. To. Pag magte-testing kayo ng controller para malaman kung buo o sira, malalaman mo rin dito. Kaso nga lang, hindi siya ganun ka-accurate kasi iba-iba yung pattern niya rito eh. Doon ako nalilito eh.
Pero demo pa rin natin. Ito sa phase wire dito, color coding. Kaya hindi ako sanay gumamit ito, mas gusto ko talaga actual eh. Pero maganda rin basehan to kasi malalaman mo rin. Malalaman mo kagad kung may 5 volts yung controller kasi iilaw yung 5 volts dito. Ito sa hall sensor. Yan. Op, ayaw ah. Na ako. Nagpasundot pa. Yun. I-plug natin yung battery. Yan. Pag in-on natin yung power switch, makikita mo kagad 5 volts. Ibig sabihin, may 5 volts yung controller na nilalabas. Pag tinorotel natin, iikot dapat tong 6 na ilaw na to, paikot. O kaya pag ganun yung pattern. Depende kasi sa controller, meron paikot, meron pa ganun eh. Ayun o, tignan nyo. Ayun yung sinasabi ko, paikot. Ibig sabihin, buo yung controller. Kasi continuous yung under nya. Pag under nya, pag ganun lang, tapos titigil, may problema ka sa controller. Kaya nalalaman mo rito kung buo o sira yung controller. Ulitin ko yan. Ito nyo. Paikot yung under nya, yung sequence nya. Pag ganun. May iba naman ako napansin na controller pag ginamitan ko nito. Pag ganun naman yung ano nya, yung ilaw. Pag ganun. Pag straight. Pero continuous pa rin may ilaw. Kaya ibig sabihin buo. Ayun o. Parang di ka maloko ng technician o. Pag sinabi nga sira controller mo, tapos ganyan yung result, hindi controller sira nun. Kaya maganda ka talaga pag may e-bike ka, may ganito ka, e-bike tester. Pan-check ng throttle, motor, hall sensor, controller. Kita nyo? Para di kayo mabudol. Motor hub, na-demo ko na sir pag sira yung motor hub. Ulitin natin para kay sir, para malaman daw kung paano sira ang motor hub. Patayin natin. Ito sir, pan-check ng motor hub ng motor o kaya ng 2 wheels or 3 wheels, 4 wheels. Motor hub, motor differential ito. Kabit mo lang yan dito, color coding. Ayan. Tapos paikutin mo to. Makikita man iilaw yung tatlo. Tama, iilaw, mahina nga lang. Malalaman mo lang yan, umiilaw yan kasi buo yung connection niya papuntang motor. Pero hindi mo nga ma-check yung loob niya or yung kung buo bakol niya o sira. Sa actual mo malalaman yan kapag binuksan mo, pag may sunog yung motor o wala. Pero dahil dyan buo yan, buo yung connection. Tapos ito naman sa hall sensor. Salpak natin pang hall sensor. On natin yung controller. Ito mo. Ibig sabihin buo yung motor. May ilaw yung hall sensor, umiilaw din yung phase wire. Share ko na lang yung link ito sa Shopee. Share ko na nga.
Wala. Comment ko na lang mamaya. Dad, pwede ba na sa iyo? Ay, matanggal. Okay. To, e-bike tester, reliable to. Kaya dapat, pag may e-bike ka, may ganito ka rin. Para di ka mabudol. Upgrade ng controller. Yes sir, di mo na kailangan mag-upgrade ng motor kung mag-upgrade ka ng controller. Depende po rin sa watts na ilalagay mo. Kung ang motor mo 500 watts, ilalagay mo 650 watts, di mo na kailangan magpalit. Pero kung 1000 watts na controller ilalagay mo, kailangan mo magpalit kasi masusunog yung motor mo pag na-overload. Kaya kailangan wag mong puwersahin yung motor mo para hindi masunog. Ano po sir? E-bike tester po sir. Nasa link namin to sir. PM mo ako sir, send ko sa iyo yung link. Ang layo mo pala boss, Bulacan. Try mo muna maghanap na mas malapit sa area nyo sir, para mas makamura ka sa service fee. Layo niyan, Taytay Rizal kami. Okay guys, sana may natutunan kayo sa ating tutorial. Tsaka pag-repair ng controller at pag-demo nitong e-bike tester. Mag-live na lang ulit tayo sa susunod. Yun lang, maraming salamat.